Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome din po kayo sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Paano mensahe ninyo is light, and the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Napakaganda, no? Napipick up ko dito, you know what? Parang yung sun, no? Yung light, yung liwanag na manggagaling dyan is going to cut through the darkness sa buhay ninyo, no? Kung meron kayong mga pinagdadaan ng dark circumstances sa buhay ninyo, you know, it feels like soon you're going to receive significant breakthrough para masolusyonan nyo na yan, no? Maaari din na may mga opportunities dito na maaring dumating sa buhay ninyo, Gemini, in order to help you solve your problems or in order to help you come out of that challenging situation sa buhay ninyo, kung ano man yan, no? So yun ang napipick up ko dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Huwag kayong panghinaan ng loob, no? Dahil alalahanin din ninyo, Gemini, lagi na walang problema na walang problema na binibigay sa atin na hindi natin kayang solusyonan, no? Na hindi natin kayang lusutan. So kailangan lang natin na patatagin ang ating kalooban, no? Activate your inner strength and your courage, no? At pasasaan ba at malalampasan nyo din ang kung ano man ang mga challenging situation na pinagdadaanan ninyo, no? There is always solution, no, sa mga problema natin. Yun ang lagi ninyo tatandaan, no? We have stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself a fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ayan. So, this is an invitation for you na mag-stargazing kayo, no? Parang, this is very powerful, you know? Parang, agad-agad, no, maririnig ninyo or agad-agad mapipick up ninyo kung ano yung divine guidance na gustong iparating sa inyo ng divine universe para sa inyo dito, no? Kasi siguro dahil ang iba sa inyo, wala din naman kayong time para magmuni-muni, wala din siguro kayong time para mag-reflect, no, mag-introspection. Kaya siguro, no, this is the best way, no, na para ma-pick up nyo agad kung ano man ang intuitive messages na kailangan ninyong marinig at this time, no, na makakatulong din sa inyong sitwasyon, Gemini. So, we also have hope. Ayan. So, feels like talaga may pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, no? Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So, ang na-pick up ko dito, no? Lagi lang kayong umangkla sa kung ano lang yung positibo, no? Kung ano lang yung maganda na isipin, no? Because always remember that our thoughts and our feelings, emotions are very powerful. Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung laman ng isip natin, yun ang nararamdaman natin. And that translates to our 3D reality. Yun ang napipick up natin Yun ang namamagnetize natin na kung anong laman ng isip natin. That is what we are magnetizing towards us. Kaya yun ang nakikita natin sa 3D reality natin, no? Kaya lagi lang tayong mag-hope. Lagi lang tayo mag-hope for the best possible outcome sa kung ano man ang ginagawa natin or kung ano man ang mga pinagdadaanan natin. Let's always lean in towards positivity. Positive mindset lang tayo lagi. Nang sa gayon, positibo at magagandang pangyayari lang din ang dumating sa buhay natin. Yun din ang mangyari sa 3D reality natin, no? So, keep your hope and faith alive lagi, no? Dahil makakaasa kayo with that na magiging maayos, magiging positibo at magagandang pangyayari din ang ma-attract ninyo towards you, no? Gemini, peace is coming towards you, no? Yung dove symbolizes peace, kaya it feels like abot
tanaw mo na dito yung dove, kaya abot tanaw mo na dito yung yung kapayapaan, no? So that signals din na malapit mo nang masolusyonan kung ano man ang problema ninyo. Malapit nyo nang maramdaman ang kapayapaan sa puso ninyo, sa isip ninyo, kaya most likely, no, masusolusyonan mo na dito kung ano man ang puproblemahan mo or kung ano man yung mga problema ninyong pinagdadaanan sa ngayon, no? There will be unlimited potential out there with the rainbow facing you dito, no? There are unlimited potential out there, no? Malapit nang dumating ang mga yan. So, talagang malapit nang dumating ang breakthrough dito para sa inyo, Gemini. Yun ang nakikita ko sa card na to. So, be optimistic, no? Always think positive and always look into the silver lining and the positive aspect of your dark circumstances na pinagdadaanan kung meron man. Okay? So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Paunang mensahe ni Libra ay moderation. Ayan. So, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Ayan, hala. Try to eat mindfully daw and healthily. Libra, napaka-importanting reminder para sa inyo, lalong-lalo na doon sa siguro may mga bawal sa inyong pagkain. For those people na siguro hindi, alam mo yun, yung nahihirapan kontrolin, no? Ang appetite, yung mga ganon. Kaya, very beautiful reminder ito sa inyo na kahit ano naman talaga, 'di ba, Libra, kahit anong bagay kung sobra ay nakakasama, no? Yun, alam nating lahat 'yan. Kaya this is also a reminder for you. This is a nudge for you sa ngayon. Lalong-lalo na pagdating sa pagkain, no? Lalong-lalo na kung meron mga bawal sa inyong pagkain, yung may mga iniingatan kayong hindi alam mo yun, may mga dinaramdam siguro sa katawan na kailangang binabantayan ninyo ang ipinapasok ninyong pagkain sa inyong katawan, yung ganun ba, no? So this is for you, no? Yung eat mindfully. Try to eat mindfully and healthily, okay? And in moderation. Kung hindi ninyo maiwasan na talagang makakain ng bawal sa inyo, then eat in moderation. Okay? Yung parang tikim lang siguro okay na, di ba? So, we have believe in magic and open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the Northern Lights says you are part of nature, so you are magical too. Ayan. So, believe in magic, Libra. Believe in magic because lahat naman ng nangyayari sa buhay natin parang magic, di ba? Meron ngang mga bagay na nag-unfold sa buhay natin na we don't know kung paano nangyari, 'di ba? Kung bakit nangyari, 'di ba? May mga ganong sitwasyon dito because everything is very magical, 'di ba? Everything unfolds in a very magical and mysterious ways, 'di ba? May mga ganon kaya talagang life itself is mystery, 'di ba? Kaya may mga bagay tayo na mga na-experience sa buhay na alam mo yun, wag na nating hanapan ng rason, wag na nating hanapan ng dahilan, 'di ba, kung bakit nangyari or kung paano nangyari. Let's just embrace it, no? At alalahanin lang natin na everything is magic, no? Everything is magic. At life is full of mystery talaga. Totoo yan, 'di ba, Libra? So, stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ayan. So, napakagandang reminder or napakagandang invitation ito sa inyo, Libra, no? Ng spirit na mag-stargazing kayo. Maaring hindi kayo nagkakaroon ng time para mag-meditate kayo or hindi kayo nagkakaroon ng time para mag
magmuni-muni, mag-reflect, no, mag-me time. Kaya parang sa pamamaraan na ito, no, na mag-enjoy din kayo, na mag-stargazing kayo, parang makakapag-meditate na din kayo sa sitwasyon na ito, no, sa setting na ito. So this is very important din, lalong-lalo na kung siguro may mga sitwasyon kayo na kailangan ninyo ng gabay. Kailangan ninyo dito ng divine guidance, no? Kaya siguro din kayo iniimbitahan dito. It's because maring nagdadasal din talaga kayo, asking for enlightenment, asking for divine guidance, asking for clarity, and hindi nga kayo makapag-meditate, no? Kaya eto, no, iniimbitahan kayo na mag-stargazing kayo. It's because, you know, parang there would be epiphanies agad-agad dyan na marireceive kayo, or maaaring mas mabilis ninyong ma-pick up kung ano man ang intuitive messages na ipapadala sa inyo ng divine universe dito through stargazing. Kasi parang ang lapit-lapit ninyo dito sa cosmos, ang lapit-lapit ninyo dito sa spirit realm, no? When you do stargazing. So, yun ang napipick up ko dito for some of you, Libra. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Una mensahe ni Aquarius, find balance. Find a balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Ayan, Aquarius, busy kayo, no? Kitang-kita dito na may mga imbalances sa buhay ninyo. It's because you have too much on your plate. No, marami kayong ginagawa, marami kayong pinagkakabisihan. You are always preoccupied siguro dito, Aquarius. Kaya this is calling you to find balance, no, sa buhay ninyo. There's always time for everything, 'di ba? Kaya kailangan na maibalik ninyo yung sarili ninyo sa sentro so that you'd be able to give time or attention doon sa lahat ng parte ng buhay ninyo. Kasi marami sigurong parte ng buhay ninyo dito na, alam mo yun, nanineglect ninyo sa ngayon because you're just so busy or so focused on one or two or three major areas, no? Maaring ganon ang ganap dito. Kaya paalala lang din ito sa inyo, no, na all work and no play makes Jack a dull boy. Kaya kailangan talaga ng balanse, no? Kailangan ng balanse, kailangan na magkaroon kayo ng oras sa bawat parte ng buhay ninyo so that wala kayong maneglect, so that everything will be in order, kumbaga, no? Lahat lang nagiging, kumbaga, nasa ayos, no? Kung nabibigyan natin ng oras ang bawat parte ng buhay natin. Lalong-lalo na, Aquarius, ang pag-self-care, no? Lalong-lalo na ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Okay? So, what else? Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ayan. So, some of you dito, Aquarius, you know, you're being invited, no, na mag-stargazing kayo, no? Mag-stargazing kayo. Because maybe the divine universe is sending you important messages, important intuitive messages, guidance siguro, no? And when you are connecting with the skies, when you are connecting with the stars, you know, parang ang intuition ninyo parang bumubuka siya, parang free-flowing ang papasok na information, no, from the divine dito kapag ganun ang setting. So, maybe you're also praying for guidance, maybe you're also praying for clarity, for enlightenment, at maaring kailangan nyo ng malaman talaga, no, kung ano ang truth ng iyong situation. Kaya maaring yung guidance na ibibigay sa inyo maybe is about that, no, para magkaroon ka na ng clarity, no, sa inyong sitwasyon. Kaya it's a must for you, no, na pagbigyan ninyo ang panawagan sa inyo ng spirit dito na mag-stargazing kayo. So, what else for Aquarius? We have
motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you've been merely thinking about doing, they say, get busy and do it. Ayan. So, it feels like you're going to be very excited about kung ano man yung iniisip ninyo or pinaplano ninyo. Parang ano kayo, you will be very driven, no? Determined dito and excited, no? Dito sa nakikita ko dito, and you will be highly motivated, Aquarius. Mukhang ang gagawin ninyo dito, no? Kung ano man yung plans ninyo, kung ano man yung dreams ninyo siguro, maaring ito yung bagay na inihihingi ninyo ng gabay sa divine universe, no? Maaring you're confused about it, maaring there are other options siguro na pinagpipilian kayo, maybe kaya humihingi siguro kayo ng gabay or enlightenment kung alin yung para sa iyo, alin yung best na gagawin ninyo, yung best path para sa inyo. So maaaring ganun ang ganap kasi dito motivated kayo, masaya kayo, excited kayo. So maaaring yung mga options na meron kayo ngayon are both good, maaaring they are equally good, equally appealing para sa inyo, kaya siguro nalilito kayo, no? Kaya naghihingi kayo ng gabay dito sa Panginoon. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.